with their nails done now. Buhay minivan, buhay minivan, buhay minivan. Nakarating na ang buhay minivan sa Cebu. At dahil nakarating na ng Cebu, ang dami nagre-request na sana naman daw, yung mga builder naman sa Cavite ang aming puntahan. Kaya naman bumiyahe kami all the way from Valenzuela, papunta dito sa isang parte ng Cavite upang mag-feature at magpakilala sa inyo ng isang builder ng minivan dito sa Cavite. Kaya wag natin patagalin, puntahan natin si Sir at kilalanin natin siya. Pakinggan natin ang kanyang buhay minivan story. Come on! Okay, dito na si Sir. Sir, anong pangalan mo nga, Sir? Ako nga pala si Ferdy Cruz ng FC Cars Minivan Manila. Isang FC Cars sa palaging tinatag at kino-comment sa mga video ko na gusto nilang puntahan ko daw. Bakit kaya nila nire-request na puntahan kita, Sir? Wala akong idea, Sir. Ibig sabihin lang siguro na marami natutuwa sa mga gawa niyo, Sir. Curious, gano'n. Meron tayong builder dito sa Luzon. Mas kilala ang Cebu at Davao pagdating sa pagbibuild ng minivan. So, natutuwa yung mga taga Luzon na meron ding mga builder, specifically dito sa Cavite. Pinakauna kong tinatanong sa mga na-interview ko dito sa Buhay Minivan, paano mo unang nakilala ang minivan? Actually, nag-start siya nung pandemic days. Dati nanonood lang ako doon sa mga gawa ng Davao, especially kay Dodong Lagaan. Okay, so nagandahan ako. Sabi ko dito, naghanap-hanap ako. Parang limited lang talaga yung meron. Usually, mga buy and sell. Nag-start ako, bumili ko ng isang unit from Davao. Nagkaroon ako ng idea na madami palang pwedeng gawin doon sa minivan. So, why not nadali natin dito sa Luzon since meron tayong mga kaibigan naman na galing ng Subic, yung mga bumubuo ng mga SUV. So, dinala natin dito sa Cavite. So, bumuo ako ng team. 2022, yun na. Nag-start na kami mabuo ng paisa-isang unit. Naalala mo ba kung ano yung pinakaunang unit na in-order sa'yo o binili sa'yo? Unang unit na binuo namin dito sa Cavite, yung DA17V na Tiptronic. Yung pinaka-komplikadong unit daw, sabi nila. Natandaan mo pa, Sir, kung taga saan yung bumili nun? Taga QC. As of now, nakikibalita ako sa kanya. Isang beses lang siya bumalik dito. May mga minor problem lang kami na inayos. So, hindi naman naiiwasan niya sa mga surplus. Lalo na sa baguhan. Tuloy lang ako nag-aaral nung time na yon hanggang sa kampante na tayong bumuo ng minivan. So far, maganda naman yung reviews natin doon sa mga previous buyers. Nakakatuwa lang na nag-start ako nung medyo pa isang-isang unit. Tapos ngayon, medyo dumami na yung nagtitiwala. 2022 ngayon ay 2024. Mga taga saan na yung mga umu-order sa FC Cars? May mga malalayo na din. Meron tayong Tarlac, Pampanga, mga Batangas, meron na din. OFW. Karamihan ng mga kliyente ng FC Cars ay galing ng Luzon. Kumusta yung maintenance nila? Kumusta yung check-up? Dinadala ba nila rito o pinupuntahan nyo? Yung iba, dinadala dito. So, yan, tiwala pa rin talaga na pagdating pa rin sa PMS, kami pa rin yung gagawa. So, kumusta, Sir? Bilang isa sa mga builder na palaging kino-comment at sinasuggest nga na puntahan ko, ano ang pakiramdam nun? May pressure ba? O... Totoong may pressure talaga kasi ilan lang din naman kaming gumagawa dito. Hanggat maaari sana, nililimitahan din namin yung nagbibisit dito dahil syempre kahit ako mismo gumagawa din ng mga units. Yun din yung isang problema kung paano ko i-entertain yung mga visitors. Kagandahan na lang din doon sa ibang mga buyers natin, through online transaction, nagtitiwala sila sa atin. Ayun naman, nakakapagbigay naman tayo sa kanila ng mga importanteng documents sa pagbili ng pag-purchase ng mga minivan. Ito, Sir, itong pinaka-nilalagyan natin ngayon, ito yung pinaka-garahe ninyo. Yes po, opo. Pero yung painting nakabukod, dito lang tayo nagko-convert saka nagpi-finish ng units. Katulad nito, tapos ng pinturahan, for finishing na siya. So, nung nag-start ba kayo, Sir, ganito na kalaki itong area ninyo o nagsimula kayo sa bahay lang? Actually, ang nirentahan lang namin yung isang area lang doon na may bubong, isang maliit lang. So, nausap ko si owner nitong lot na baka pa pwede mag-expand ako ng konting space pa. So, yan, binukod lang talaga natin yung painting para, syempre, alam niyo naman, may mga puno. Hindi tayo pwede basta-basta magtapon ng mga chemicals. Tapos yung panahon pa, syempre, kailangan mo i-consider yun. Kailangan talaga may bubong. Sir, yung itsura mo na parang rockers ka ba, Sir? Hindi, nagkataon lang, Sir. Nagkataon lang? Nagkataon lang yan? Bago kasi ko bumuo talaga ng minivan, talagang nagbabar gigs ako as a keyboardist ng banda. Tigil lang yun nung 2020, pagpasok ng pandemic. Medyo talagang madaming pumapasok sa isip natin kung ano yung pwedeng maging source of income. So yun, medyo matagal din tayong tumutugtog, siguro mga nasa almost 2 decades na. So, bata pa rin naman. Sabihin, parang galing ka sa rock band, napunta ka ng miniband. Yes po. Miniband. 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 Ito,
Pakita natin yung isa dun sa mga unit na, ano ba to sir? Ready for delivery na ba to o hindi pa tapos? Eto konti na lang yun. Siguro almost sa mga 90% na yung unit. Finish na lang natin yung ibang accessories tsaka detailing. Eto, wala pang rain guard. Yung ibang accessories naman nakakabit na. Sir, pakikwento naman kung anong unit to, ano ba specs nito? Ito po sir ay DA64W Smiley Edition 4x2 dual automatic sliding door. Pwede ba malaman sir kung taga saan yung umorder nito? Dapat susunduin namin sa airport yung may-ari. Babiyahe pa ng Bicol to. Nagkaroon lang ng delay sa plaka. Bukas, ano na to, release na. So dadali na nila ng Bicol. Kayo magde-deliver? Ay hindi, sila na po. Sila Pipick up nila dito. Tignan ko yung loob sir ha. Original look. Ayan, pati yung manibela, original lang. Ayan, maganda yung yung ceiling, pinaitiman, automatic. Ano ba to sir? Captain seat ba to kung tawagin? Yes po. Yung tawag nila captain seat or individual seat. Individual seat. Ayan. Kasi mahirap naman. Paano kung hindi ka kapitan? Paano kung tanod ka lang? Tapos ang upuan mo, upuan ng kapitan. Di ba? O, individual seat. Merong fan dito sa gitna para siguradong aabot ang hangin hanggang sa gitna at hanggang sa likod. And speaking of likod, puntahan natin yung likod. May katawan. Hindi, joke lang. Ayan, meron dito yung the usual natin nakikita na upuan na compartment din. Nalagyan na ng mga kung ano-ano. Ayan, kung may mga tinatago kayong bagay. Tulad ng? Baka mamaya may susurpresahin. Surprise! Baka may susurpresahin, di ba? O, dito mo ilalagay. Ayan. So, syempre, yung luwag, nandun din. Ayan, DA64W, so familiar ako kasi ganito si Bukbok. Okay lang ba sir na malaman kasi malamang may mga magtatanong, magkano yung ganito? Magkano yung ganitong unit? So sa basic setup natin, halos kompleto na rin naman yun. Ang wala lang sa kanya yung mga roof carrier. Bago nyo malaman kung magkano yung unit na yon, gusto ko lang ipaalala sa inyo na 2025 na. At ngayong 2025, kagaya nung in-announce ko dun sa recent upload ko, meron tayong mission. Ngayong 2025, meron akong mission na makapagpamigay ng 2 minivan. Yes po, tama yung narinig ninyo. Gusto kong mamigay ng 2 minivan ngayong 2025. Ngayon, para magawa natin yan ay meron tayong 2 mission. Ang una ay makaabot ng 600,000 subscribers ngayong taon si Mayor TV. At pangalawa ay makaabot ng 1 million followers ang Facebook page ni Mayor TV. Pag nagawa natin yan, ngayong 2025 ay makakapagpamigay tayo ng 2 minivan. So ngayon pa lang ay i-subscribe mo na yan, i-follow mo na yan para ma-achieve na natin ang ating mission. Magawa na natin ang makapagpamigay ng 2 minivan ngayong 2025! Okay, alamin na natin kung magkano yung unit na yon. Let's go! Kompleto na rin naman yun. Ang wala lang sa kanya yung mga roof carrier. 330,000. Yan, sa ating dual automatic sliding door na Smiley Edition. Sir, anong unit to sir? Kwento mo na agad. Ito po yung ating DA17W 4x2 na dual automatic sliding door. Ayan, may nakalagay FC Cars, yung... Ano ba tawag dyan sir? Sa totoo lang. Yung ating yung original na Japan roof carrier na full size. Kasi ito, mostly mga iniiwan talaga sa Japan yung mga ganyan. Medyo nakakasikip daw kasi sa container. Kaya ayan, minsan nakakachamba tayo, minsan napagbibigyan natin yung ibang buyer na magpakabit ng ganito. So pwede ba natin sabihin sir na parang hard to find yan yung ganyan? Yes po, opo. Oo. Yung mugs mo sir, baka may mga interesado kasi laging may nagtatanong sa akin tungkol sa mga mugs nung ano tawag dyan sir? Ito, nabili ko lang 5 spoke siya na 15 rims. Ayan, naka-low profile na 50 series na tires. Parehas din nung kay Master Jojo. Bali itong unit na to ay dual automatic sliding door. Bali low roof pala siya, may high roof din ito. Ayun ang ganda nung nung interior, yung upholstery. Parang kulay tsokolate sir no? Tapos ito naman yung harapan ng unit natin, yung dashboard. Kaya napakaganda rin naman ng pagkakagawa. Oo, malinis. Original look lang sir no? So mahilig lang din talaga ako sa stock lang talaga. Wala masyadong komplikadong ginagawa. Oo, kasi syempre kumbaga ginawa sa Japan ng ganyan eh. Di ba? So parang yun yung pinaka pwede mong panghawakan doon. Na ganito nila ginawa sa Japan to eh. Kinonvert lang natin. Parang ganun lang. Bali, ganun din yung gusto ko makita. Yung kung ano yung itsura niya sa Japan pag dumating dito sa Pilipinas. So parang ganun din. Kung pepresyohan mo to sir, hindi naman for sale to, no? Pero kung pepresyohan mo, kung ikaw magpepresyo sa ganitong look, ganitong unit, nasa magkano to sa tingin mo? Yung ganito, pinapagana natin lahat ng accessories sa 430,000. 430,000. Ganun po inaabot. Sa ganitong klaseng unit. Ganito po. Sa mga dual automatic sliding door. Pero again, not for sale to. Kung gusto nyo, umorder kayo na sarili ninyo. Ha? Okay! Yan. Ito sir, anong ginagawa rito? Bali ito sir, tumatanggap talaga kami ng mga unit kahit gawa ng ibang builder.
Katulad ni na sir, tinulungan natin from Tagaytay kayo sir, no? Ang issue kasi ng unit nila, yung sa turbo, yung pinaka-hose niya, tinatamaan ng kanyang coupling ng gearbox. So yun yung ginagawa ngayon. Yes po. Pero minor lang naman yun, yung mga ganun. Kaya-kaya naman yan. Gawin na mabilisan. So mga pailan-ilan lang din na repair, tumatanggap kami dito. Kahit gawa ng ibang builder. Ako, lalo, Tagaytay. Siyempre, puro mga paahon dun. So yun daw yung na-experience na sir, parang low power. So nakita natin may butas pala yung yung hose. Kaya nyo rin gumawa. Kumbaga, tumatanggap din kayo ng repair kahit na gawa ng ibang builder. Yes po, basta ini-schedule lang natin mga paisa-isang lang siguro unit per, mga 2 unit per week. Gaano kahirap ngayon sir na siyempre medyo dumarami na yung mga tumatangkilik sa minivan. Ano yung naging pagbabago? Sa dami, tumaas yung demands. Nakakaya nyo pa ba na paghiwa-hiwalayin yung oras ninyo? Actually, ginagawa na lang namin talaga pagka madaming gawa, nag-OT kami. Yung mga ibang builder din, parang ganun din yung nangyayari. So, kailangan makatapos talaga on time. Basta mayroon lang sistema sa paggawa. So, ito naman yung unit nung conversion ko, si Gudo. Smiley yung kanyang bumper, pero dati kasi, sporty. Pinalitan. Hindi for sale yan, sir. Panggamit niya, sir. Yun. Hindi for sale, Pwedeng magandahan, pwedeng ma-appreciate, pero wag lahat kukunin. Wag lahat gustong bilhin. Di ba pwede yun? Hindi pwede yun. Oy. Meron na may-ari niyan Ano may-ari? Wag mo nang tangkain. Ganun dapat. Ganun dapat yun. Di ba, sir, no? Yes po. Eto, sir, dahil builder ka naman. Tapos, syempre, nakikita natin sa social media, medyo marami ngayon yung mga nagrereklamo sa mga builder nila. Ikaw bilang isang builder, ano yung gusto mong ipayo dun sa mga kapwa builder mo? May mga ganong pangyayari, nakakalungkot din kahit paano. Syempre, kapwa builder ko din. Pero lahat naman ng siguro kung sama-sama lang din kami, may communication, mas maganda magtulong-tulong na lang din. Katulad namin dito sa Luzon, kami nag-uusap-usap kami pagka mayroong kulang or pagka may bago tayong pamamaraan sa pagbuo ng unit, nag-uusap-usap din kami para maiwasan natin yung mga ganong mga problema. So kami dito kasi bago namin i-release yung unit, talagang chine-check up na lang din muna namin maigi. Pero hindi may iwasan kasi surplus may bibigay pa rin na mga piyesa katulad din ng mga second hand cars na binebenta dito. Ganun din, may mga hindi inaasahan. Pero ang importante, ang builder dapat nakikipag-coordinate sa buyer once na may ma-encounter na problema sa unit nila. So yun lang naman yung napaka-importante doon. Tsaka ang ganda nun kinuwento ni sir na sila, yung mga builder dito, around Cavite ba yan, sir? Mga binanggit mo? Para sa Davao, ganun din naman sila. Kailangan hindi yung unit lang yung binibuild nyo. Kailangan nagbibuilding kayo ng community. Yes po, tama. Diba, sir, no? Tama po ba yun, sir? Tama. Galing ko ron, sir. Galing mo. Galing ko talaga. Ang galing mo. Hindi na ako magaling, mabait pa ako. Sa mga interested po na kumuha sa amin ng minivan, pwede po kayong tumawag sa akin sa 0915-212-2037. Sa ngayon po, nagkatop muna po kami. Plano namin, by Feb pa kami tatanggap talaga ng orders. So may mga nagpalista na din. Pasensya na po din sa mga iba nag-i-inquire kasi hindi po lahat talaga nasasagot. Kasi ako lang din po mismo yung sumasagot ng mga inquiries. So mag-isa lang ako, wala po akong katulong. Paumanhin po din sa mga hindi po agad nasasagot. Facebook page namin ay FC Cars Minivan Manila. Ang dami natin na pagkwentuhan. Napakita mo yung mga iba't ibang unit ninyo, mga ganda. Pero sa kabila ng lahat ng yun, marami sa social media, mga ayaw sa minivan, hindi sila naniniwala sa mga pinagsasabi natin. May mga nagsasabi pa nga na scripted daw yung mga ganitong content ko. At lalo na dun sa mga nagdadalawang isip kung kukuha ba sila o hindi ng minivan. Kung makakausap mo sir, yung mga nagdadalawang isip, anong gusto mong sabihin sa kanila ngayon? So sa mga nagdadalawang isip, kung talagang ang purpose nyo talaga pang negosyo or pang madami kayo sa pamilya, kayang-kaya naman ng minivan. So importante lang talaga, hahanap sila talaga ng mga mapagkakatiwalaan na builder. So yun, yung mga minor na na-encounter natin problema sa mga minivan, madaling i-fix yun. Katulad lang din yan ng pagbili ng mga second hand na mga sasakyan. Ako kasi experience ko, ikaw experience mo naman na kahit i-long drive natin yung unit, katulad nun sa'yo, nakarating ng Baguio, maaasahan natin yung mga minivan talaga. Sariling opinion ko lang ganun. Totoo naman yun. Syempre, kung yung mga basher, sabi nila, opinion lang daw nila yun. Lalo yung mga builder. Kayo nga, yung babas nyo, yung pambabas yan, panghahamak yun Yes, diba? totoo yun. Panghihila sa pababa. Ito, build. Nagbi-build sila. Diba? So, kayo na bahala. Saan kayo maniniwala? Doon sa nanghihila pababa o doon sa nagbi-build ng community? Okay ba yan, sir? Okay ba yan, sir? Okay. Body bump nga tayo, sir. Yay! Sir, andito na tayo sir sa tagpo kung saan ako ay may binibigay sa aking mga na-interview. Diyan ka lang sir at naiwan ko yung bibigay ko sa iyo. Sige po. Diyan ka lang sir ha. Ano po ba yan? Thank you ha. Hindi ka kasali. Ay, di ba?
Ito na sir, yung tawag sa mga video na ginagawa kong ganito, Buhay Minivan. Kaya sir, naglabas din ako ng ganong t-shirt, Buhay Minivan sir. Labas mo sir, ilabas natin. Para mapakita natin. Yung t-shirt na yan sir, ang nakalagay dyan, Buhay Minivan Exclusive. Kasi exclusive lang yung t-shirt na yan sa mga nai-interview ko. Ayan sir, Buhay Minivan Exclusive. Sa likod, Buhay Minivan, totoong tao, totoong kwento, totoong minivan. Alam nyo na yan, ilang ulit ko na in-explain kung bakit ganyan. So ayan sir, para sa inyo po yan. Maraming salamat po. Siguro maganda, display ko na lang to, naka-frame. Uy, wag sir, pwede mong gamitin yan. Pwede mong gamitin. Okay, available yan sa aprobado, pero yung mabibili ninyo, walang exclusive, Buhay Minivan lang. Okay? Tapos ito sir, ito ay pahabol lang, galing sa Isa Sense. Mabibili naman to sa Isa Shop. Yung mga ano, tawag doon, hanging diffuser ba yan sir? Ayan sir, maraming salamat. Maraming salamat. Salamat din sir at pinagbigyan mo kami na makausap ka ngayon, makasama ka sa isang content. Pinaghanda mo pa kami ng masarap na tanghalian doon. Kaya ngayon medyo ginigising ko lang yung sarili ko dahil nabusog talaga ako. Parang ang sarap humiga lang eh. Ikaw boy, nabusog ka ba? Sobra. Sobra? Meron pa ba? Meron pa yata. Hindi, kumain na rin kasi sila. Ayan sir, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga tao rito. Maraming salamat. Sigurado marami natuwa. Kasi nga, ang dami nagre-request na puntahan kita. So, salamat sir dahil pinagbigyan mo ako. Maraming salamat. So, dito pa rin po ako. Kasama ko si Sir Ferds. Nandito kami sa FC Cars Manila. Located nga dito sa May Cavite, sir. Dasmariñas, Cavite. Ang masasabi lang namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. At isa na namang kwento ng Buhay Minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga ay narinig natin ang maliit na bahagi ng Buhay Minivan story ni Sir Ferds ng FC Cars Manila. Ayan, napakaganda ng ating narinig kasi ano pala siya, no? Parang isa siyang musician na tumutugtog na nagdaan ng pandemic. Lahat naman tayo ng pandemic para tayong back to zero, naghahanap ka ng kung ano ba yung magandang pagkakitaan para mabuhay ka, mabuhay yung pamilya mo. At si Sir Ferds nga, galing sa pagiging musikero, na-redirect siya papunta sa mga minivan. Ayan, so ang ganda nun na kumbaga, kumbaga parang naging blessing. Wala ka munang music. Medyo masama sa loob yun bilang isang musikero na hindi ka muna mag-music. Pero, yun nga, ito naman, galing ka nga sa band, punta ka ng minivan. So, ang ganda. Tapos yun nga, ang ganda nung isang kinuwento niya, ang ganda nung isang bahagi ng kwento ni Sir Ferds, na sila dito sa Cavite, yung mga builders dito, hindi lang sila basta nagbi-build ng minivan, nakakapag-build sila ng community. Galing siya sa band na banda, bumubuo sila ngayon ng solid na bond. BOND, diba? So parang ang ganda, parang magkakadugtong lahat. Galing ka sa band, minivan, tapos bubuhay ng bond ng mga builders. So importante yun na huwag magsiraan, no boy, no? Tulungan lang, lalo kung nasa isang industriya kayo, nasa isang industriya tayo. Ito, itong ginagawa natin boy na mga Buhay Minivan episode, ito na yung ambag natin sa industriya ng minivan, na magkaroon ng awareness yung mga wala pang alam sa minivan, makita nila yung iba't ibang klaseng pwedeng maging build ng minivan, yung iba't ibang mga builder na malapit sa kanila o kahit malayo sa kanila, para magkaroon sila ng options, dagdag sa mga options na pwede nilang pamilian, di ba? Si Sir Ferds dito sa FC Cars Manila, binanggit naman niya yung contact number niya, yung page nila. So, ayan, kumbaga sa part namin ni Jumbo, part ng Mayor TV crew. Ang laki ng Mayor TV crew, boy. Dami natin, dalawa lang tayo. Yun nga yung ambag namin. Kumbaga, ito yung isang way namin para mag-ambag sa minivan community. So, yun, kung ikaw nanonood ka na itong Buhay Minivan episode at gusto mong ma-feature ka rin dito sa Buhay Minivan, lalo na kung meron kang minivan, interesado ka sa minivan, gumagawa ka ng minivan, nagbebenta ka ng minivan, may kilala ka na mahilig sa minivan, nagagamit mo ang minivan sa iyong buhay at kinabubuhay, pwede ka ma-feature dito sa mga Buhay Minivan episodes natin. Wala kayo ibang dapat gawin kung hindi mag-comment dito sa video na to kung saan mo man to napapanood, o kaya mas mabilis mag-message ka sa aking Facebook page para mas matulin nating maiplano kung paano tayo magkikita at paano natin shoot ang Buhay Minivan episode na ikaw naman ang magkukwento. At syempre, yung pinamigay natin na t-shirt, ayan, Buhay Minivan exclusive na t-shirt, exclusive lang po ito para sa mga na-feature sa Buhay Minivan. Pero available to online, walang exclusive. Pero same na same siya. Yung exclusive lang ang pinagkaiba. Okay? Tapos yung binigay natin na hanging diffuser galing sa Isa Sense, mabibili niyo yan sa Isa Shop. Ayan, yung aprobado, tsaka lahat ng paninda namin, mabibili niyo yan sa Lazada, Shopee, TikTok. Pwede kayo mag-walk-in sa Isa Snack. Kayo na bahala kung paano kayo makakabili. Kasi kung kami, may ambag na kami para sa industriya ng minivan. Ikaw ba, may ambag ka na para sa pambayad namin ng kuryente? Kung wala pa, ay bumili ka na ng mga paninda namin. Okay? Ayan, bili na rin kayo ng bigas kayo dyan. Paano tayo makaka-order? PM nyo lang po ako. Pili Pasyon. Pakayat ako lahat. Gusto mo wag magpahinga yung Facebook mo
So ayan, this has been another episode of Buhay Minivan mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV. Nasa likod ko ang samot-saring mga unit dito sa FC Cars Manila. At syempre nasa likod ng camera ay si Jumbo. Mag-hi ka naman, boy. Hi. At kami lahat dito, wala man kayo maririnig, pero ako lang magsasabi ng huwag kang bibili ng minivan. Huwag kang bibili ng minivan, ha? Pero ikaw, wala mang pilitan dito. Gaya nga nalagi ko sa sinasabi, ang pagkakaroon ng minivan, ano yan? Kailangan tao sa puso yan. Diba? Walang, hindi pwede. Oh, kahit sino pa mamilit sa'yo, kung talagang ayaw mo, huwag kang bibili. Ngayon, pag gusto mo, kahit sino magsabing huwag kang bibili, bibili ka. So, nakita mo ba yung ano doon, reverse psychology? Ayan. Oh. So, kung di mo na-gets yung reverse psychology, i-google mo na lang. Okay? Para makapag-google ka na, i-outro na natin to. Outro mo na yan! Girls with their nails done now. Hello, ang Barya. Sir, sa inyo po, sir. RFID po. Sige po, sunod po ako. Sige po. Okay, para sa mga nagtataka kung bakit hindi kami naka-minivan, ito yung ginamit namin sa sasakyan ni Jumbo kasi kailangan niya magpakabit ng RFID dito sa SLEX. So pinili ko, minarapat ko, nagmagandang loob na po ako na wag nang gamitin si Bukbok dahil si Bukbok meron ng ano rito yun may RFID na rito yun. Itong sasakyan ni Jumbo wala pa, kaya ito, sinamahan ko na rin siya. Ay, salamat sa pagsama mo sa akin. Oo, boy, sabi ko naman. Sinamahan mo ako, boy. Boy. Sobrang thank you talaga. Siyempre naman, boy. Tropa tayo, boy. Maasahan mo ako, Iba boy. talaga, Ay, iba siyempre. talaga. Ayan, so sana po ganoon din po kayo sa mga kaibigan ninyo. Kumbaga, willing kayo magparaya, di ba? Gusto ko sana si Bukbok ang dalhin, kaso gusto ko ring magkaroon ng improvement yung sasakyan ni Jumbo para, yun nga, RFID. Ayos. Thank you, kuya. Tol, salamat ha. Kanino? Kay Ibas TV, shout out. Kay Ibas TV. Sino yun? Ikaw yun? Hindi, grupo namin yan. Grupo nyo. Ayun. Shoutout sa inyo. Oh, boy, may RFID ka na. Uy, thank you, boy. Oh, tamo? Sobrang laking tulong sa akin ito. Oh, boy. Alam mo ba? Oh. Ngayon lang ako nagkabite. Ngayon ko lang din magagamit to. Oh, isipin mo, kung kailan ka pumuntang Cavite, tsaka ka nagpakabit. Kabit eh. Kabit eh. Oh, ayan, okay na, boy. Thank you, boy. Okay na. Napakabuti mong tao. Oh, syempre. Alam ko naman yun. Comment nyo dyan, mabait ako ha.